Hello everyone, we are SB Non-Scene! Hello po, gusto po kayo lahat. Well, to answer that, syempre po, last year kasi nag-soul searching nga kami, tulad na sabi ni Pao. Soul searching yung term kasi po parang breather siya for us. Kasi syempre, since siguro doon kami sa creative industry, very competitive. Very demanding. Yeah, demanding. And kailangan talaga namin na, kumbaga, magkaroon ng outlet for our individual, syempre, wants and skills siguro. At doon parang medyo nahanap nga namin yung mga sarili namin to come back stronger pagka nagsama-sama na kami as a group. I think yung pag-sibol, siguro ever since po ata yung group na SB19, very hands-on po talaga sa lahat. Pinaglalaban namin lagi. Opo, lagi kong pinaglalaban. Even yung pag-sibol and pagtatag, talagang very hands-on na rin po talaga kami. Siguro dito sa Simula at Wakas, I guess, since this is our own company, the people that are here right now, kumbaga homed ng 1Z. So, buong team namin, kami talaga. Kaya, yun po, yun. Siguro po, in a way, masasabi namin na kami na talaga to. Siguro po, since it's an trilogy po, so, kumbaga, we want to make a story from since Pagsibol, Pagtatag, and Simula at Wakas. So, consistent po siya na we're making an EP to come up with a very strong story after all. So, lahat po nung songs na yun. And siguro po, we're just very involved po in terms of music kasi from our previous songs naman din po, we've been collaborating with different producers na rin po, songwriters. So, I think for this EP din po, maraming sound silang bagong marinig because we are collaborating din with different producers. Paano ba? Hindi kasi siguro yung experiences mismo ni SB, doon na hinuhugot yun. Yung gigil namin na ipaglaban ko ano yung mga or ipaglaban talaga no. Pero kung yung makarating ka dito or doon sa pressure na meron kami all throughout na paano namin ginapang, paano namin tinry kunin yung na mahirap yung mga bagay-bagay. From there pa lang siguro natatranscend na namin or natatranslate na namin siya to our songs. And of course, parang yun nga paano hihigitan ng sagad na. 'Di ba? Yun yung pinakamahirap higitan yung plateau na pero minsan comfortable na. So tinatry talaga namin yung best namin ngayon even with training, with our normal activities during the day, even with brainstorming at dito sa company. So parang naging challenging siya for us. Even Damn itself is very challenging. The concept, the music, yung mag-isip ka ng genre na hindi siguro yung babagay sa tema na pinaglalaban nga namin. So yun overall, doon siguro galing yung gigil. Of course. Yung paggawa po kasi ng music is like parang journal namin or like diary na doon namin nilalabas, in-express talaga namin yung kung ano yung tunay na hinanayang namin or dinadamdam namin. And ayun, making music is like best friend din para talaga sa amin. Para kumbaga napapagaan yung loob namin pag nakapagsulat. Kasi as an artist kasi hindi rin pwede na parang mag-ano ka lang Ano ba tawag dyan? May mga things na personal din na hindi namin pwede i-share din. So sometimes may mga personal things na pwede rin namin ilagay doon sa paggawa ng kanta, but sometimes dinadaan namin into like metaphor ganun. So Tsaka po, hindi, kasi sa totoo lang, hindi po talaga siya madali. Sobrang everyday, it's a challenge. Siguro, people would hear it as galit. Pero sa totoo lang, it's not galit but overflowing passion Kumbaga, kapag pagod ka na, let's go, kaya natin yan. Ganun siya, hindi siya, It's a battle hindi cry. siya, it's a battle cry Kumbaga,
alam namin na mahirap yung tinatahak namin, and some people or siguro sa team namin, kumbaga minsan merong mapapagod or malalaylay. So yun yung battle cry namin. Hindi siya galit, but ano siya parang encouragement. Let's go, kaya natin to, kaya natin. Yung ipinaglalaban namin, kaya namin siyang makamit, parang ganun. Actually, may nabasa nga ako sa X na parang yun yung topic nila is about yung song nga. Parang yung iba might say na parang, parang yes, another SB19 song siya. Tapos parang ang dating sa iba is, galit na naman yung SB19. But in-explain nga nila na maybe because we are living in the Philippines where we really need to fight every day para magawa natin or maabot natin yung gusto natin. It's an everyday challenge din to be here. So parang nagiging battle cry na nga natin everyday, and naghahanap tayo ng something na kakabit dun sa nararamdaman natin today, which is music na yung possible maging connection natin or portal natin para makawala dun sa mundo na yun. So sabi nila na parang yung music na yun ay nagiging battle cry ng mga Pinoy or ng someone na listener natin na parang maka-survive sila sa araw na to dahil doon sa music na pinapakinggan nila. So you na-explain. Do you feel any what? Sige, ito siguro. Kasi nakalakabahan si Gento. With them? Hindi natin naisip yun. Yun nga yung ano namin yung for this AP, do we really have to prove ourselves na talagang hardly? Parang kailangan pa ba talaga na, yun nga di ba? Parang hindi na namin na kailangan magbigay ng kahit ano, na eto kami, or parang SB19, yun lang yun. Kung dati pinapakilala namin, what is SB19, this is SB19, parang for this one, SB19, yun lang yun, na hindi na namin kailangan magbigay ng any explanation. And nandun nga kami sa point in our lives na parang, yung parang pagpuno na. Siguro, ako personally, meron akong plateau na parang, siguro minsan with emotions and parang mo pahihigitan yun, na parang mag-i-share mo na sa mga susunod or future or sa mga nangangarap. So yun yung parang pinaka-reason bakit namin ginagawa din ito. Not just for us, but for the entire community in the industry na makinabang. Tsaka in all honesty din, parang never din naman kami nag-expect ng something big or something na hit kay Gento. Parang we just released Gento kasi parang we have a strong feeling sa song na yun. But we never expect na talagang mag-hit siya agad globally. So, with this Dam, parang medyo ganun, but yun nga, sabi namin, parang enough said na siya na parang SB19, release na. Parang, let's see kung what will happen kasi meron naman kaming EP rin na total banner lahat. So, we're very excited din doon. But, tsaka diba, how do you measure success? Hindi naman, yung views, yung I don't think yun lang yung basehan natin lagi. But, siguro different people, siguro might measure different or paano nila measure success. Syempre, pero for us siguro yung nagagawa namin for everyone, yun na yung success for us. Feeling ko napagod si Pao. Ang dami rin nirelease niya mas nakapag lumawak din yung reach ng bawat isa. Like parang, siguro bawat isa sa amin may natap din na parang connection, may natap na different skill, may acquire skill, merong natap na bagong group of people na naging fans, na convert, and siguro mas big yung chunk mas nakilala pa lalo yung sarili when it comes to artistry. Parang ako na-realize ko na parang lang talaga ako, performer talaga ako. Like I tried writing songs, siguro wala pa ako doon. Mas nakikita ko yung sarili ko na parang performer talaga ako. But I guess may talagang moment talaga bawat isa na mas na-realize nila na ito pala yung kaya kong gawin, ito yung hindi ako. So yun yung parang malaking part ng pag-solo. Ano ka naman, syempre. Na-realize namin yung mga bagay. Just people at the back. Yung pag-solo, malaking tulong talaga siya sa amin. Kasi, kumbaga, nung sa solo po kasi namin talagang mas nakaw namin yung skills namin. Alam namin na naging better kami as an artist, and
yung creativity namin talagang mas nag-sharpen pa and nag-widen pa nag-broaden pa yung minds namin in terms of like sa paggawa ng music, in terms of music. So nung paggawa namin ng Simula't Wakas, talagang ayun, iba talaga yung ang hirap i-explain, pero iba po talaga yung kanta, talagang sobrang iba talaga yung kanta, talagang there are songs na parang bago talaga, first time na may ma-perform sa group. So ayun, may mga genres na hindi namin na pa before. Tsaka mahirap mag-explain pag walang tulog. Mo. Yeah. Alam mo, mahirap talaga yun. To be honest, araw-araw mahirap i-remind sa sarili mo, keep going. Ako personally, lagi ko iniisip, ba't ko ba nga ginagawa to in the first place? Pero babalikan mo nga yung bakit mo siya sinimulan. Bakit, ano ba yung goal mo? Diba? Parang yun yung simula at wakas, diba? Parang feeling mo everyday, pwede siya magwakas. Basta pinili mo magwakas. Pero, ano ba yung goal mo? Is it for magwakas siya, matapos sa lahat, o gawin mo yung best mo para makuha mo yung final outcome kung bakit mo siya sinimulan. So, that's it for me. So, parang meron akong bigger goal, bigger than, siguro, than even yung buhay ko, yung, even bigger than the group, ganon. Parang ganon yung bigger than us. Ganon na yun. Parang, yung sa amin, siguro nandun na kami na, in a way, nagulat kami, narating namin to, ganon. Pero, ano pa yung pwede naming i-contribute para mas ma-preserve namin yung legacy? Yun. They, paano ko ba siya i-tune? SB19, parang sila yung humuhubog na future leaders, parang gano'n. Parang somehow, may limang someone na nag-try i-change yung nakasanayan na, but hindi nagpatinan sa nakasanayan na. Kaya nag-try sila ng new system just to show na parang hindi porket nakasanayan na, dun lang tayo. Alam nating may kaya pa tayo, so dapat i-push natin yung limits. Hindi lang ng bawat isa, kundi ng lahat. Siguro yun. Ako lagi ko po kasi sinasabi na even from before na I want to change something. So, yun nga, siguro I want to be, or for us to be remembered as someone who really parang kami, yung parang in a way medyo similar kay Stel na who tried changing something pero naging successful. So, yun nga, naging successful dun sa bagay na gusto mong i-change. Yun. Mahirap tong question na to But I just want to be remembered as a music artist. Yun lang. Ako po, actually, I don't know. Parang, I just wanna be remembered siguro na I just wanna be remembered. Whatever it is, parang ganon. For sure, it is something, especially dun sa mga tao na na-inspire namin or natulungan talaga namin with our artistry and music. So, parang, yun lang. Kumbaga, hopefully we can be a good reference in the future. Parang ganun. The best number. Ako po, wala akong gusto. Siguro po sa music talaga namin. Kasi yung music namin, yun nga, kasama like, you can journal siya. So, kung nagbasa ka ng journal, yung nangyari sa buhay ng isang tao, makikita mo dun. And somehow, it may touch your life. Kumbaga, it may move you. Yun yung gusto kong mangyari. Na through our art, through our craft, mag-isip lahat ng tao. Kumbaga, isipin. As in, hindi siya basta isip lang, but isip talaga na iisipin mo kung ano yung gusto mong gawin. You'll act towards it regardless kung ano yung nangyari sa paligid. Yun. Kasi doon magkakaroon ng change. Joseph Nachesi. Thank you. Thank you.